Alas 5:40 ng umaga sa lokal na oras. Ang unang wave ng Ukrainian Beaver drones ay mabilis na papalapit sa Shahed Assembly Complex sa labas ng Donetsk Airport. Bago makarating doon, kailangan muna nilang dumaan sa isa sa pinakamahigpit na air defense networks sa buong mundo. Kahit nakalock na ang mga Russian radar sa mga drone, ito mismo ang plano ng mga Ukrainian. 3 Beaver ang lumipad mula sa isang bangin sa hilagang kanluran ng Donetsk at agad na tinarget ng Russian Tor Air Defense System. 5 kilometro sa unahan, 2 missile ang lumabas mula sa tree line at direktang tumama sa nangungunang drone. Agad na ibinaba ng operator ang Beaver sa taas na 1 metro lamang. Umiiwas siya sa mga drainage ditches habang ang kanyang latency ay tumataas na lampas sa 300 milisekundo. Ang unang missile ay sinubukang sumunod, ngunit hindi nito nakaya ang biglang pagbabago ng anggulo kaya tumama ito sa lupa. Ang ikalawang missile naman ay dumaan sa ibabaw at sumabog sa malapit. Sapat ang lakas ng shockwave para mag-vibrate ang kanyang video feed sa loob ng kalahating segundo. Sa likuran niya, ang 2 pang Beaver ay nagkanya-kanyang direksyon para pilitin ang Tor na mamili ng target. Lahat ng 3 drone ay lumilipad pa rin. Ngunit ang kanilang telemetry ay nagpapakita ng isang masamang senyales. Isang mabagal at tuloy-tuloy na sweep pattern mula sa radar. Ang Russian Tor ay idinisenyo para pabagsakin ang mga gaya ng Beaver. Hindi kailangang makita ng radar nito ang drone ng malinaw. Kailangan lang nitong makuha ang pagbabago sa frequency ng propeller blades kapag tumama ang radar signal. Pagkatapos, unti-unti nitong itatama ang mga missile gamit ang steering commands bawat ilang daang milliseconds. Alam ito ng Ukrainian operator, kaya pinanatili niya ang drone sa napakababang taas. Dito, ang radar energy ay tumatalbog sa lupa at lumilika ng mga maling data tungkol sa bilis at posisyon. Ngunit ang paglipad ng ganito kababa ay mas mabilis na umuubos ng battery. Bawat metrong isinusuko niya sa altitude ay katumbas ng mahalagang flight time na kakailangan niya mamaya. Nagpanic ang crew ng Tor. Sa halip na maghintay para masuri ang target, sunod-sunod nilang ipinutok ang 6 na natitirang missile sa loob ng 4 na segundo. Ang magazine dump na ito ay nagliwanag sa abot tanaw na parang isang fireworks show. Ito ang eksaktong hinihintay ng mga Ukrainian operator. Ang Tor ay gumagamit ng command link updates para gabayan ang mga missile nito. Ang ground radar ay patuloy na nagdidikta sa missile kung saan pupunta sa pamamagitan ng radio signals. Ngunit ang guidance transmitter ng Tor ay kaya lamang makipag-usap sa 2 missile ng sabay-sabay ng may buong precision. Kapag naglunsad ka ng 8 missile ng mabilis, ang huling 6 ay makakatanggap ng maling commands o walang updates sa loob ng ilang segundo. Ang mga Ukrainian operator ay sinanay para dito. Sabay-sabay na umakyat sa 15 metro ang 3 Beaver. Hindi sapat ang taas para maging madaling target, ngunit sapat para makalabas sa ground clutter. Dahil dito, nalito ang overloaded na guidance channels ng Tor. Pagkatapos, gumawa sila ng isang counterintuitive na maniobra. Lumipad sila ng diretso sa loob ng eksaktong 2 segundo bago bumalik uli sa baba. Dahil sa 2 segundong yon, nag-calculate ang computer ng Tor ng intercept solutions na naging walang silbi nang bumaba muli ang mga drone. 2 missile ang tumama sa hangin, 2 sa lupa, at ang huling pares ay nawalan ng guidance link at lumipad sa malayo. Ubos na ang bala ng Tor at kakailanganin ng hindi bababa sa 9 na minuto para mag-reload. Nagpatuloy ang mga Beaver sa pag-usad. Ang crew ng Tor ay malamang na nagtatalo na kung may tinamaan ba sila habang nagkakabit ng bagong missiles. Dahil sa kalituhan, hindi na makalaban ng Tor at kailangang ipasa ang pag-track sa isang mas malaking sistema. Ang mas malaking sistemang yon ay ang Buk-M, 3 radar na nasa 5 milya sa likuran ng Tor. Sinimulan na nitong bumbahin ang corridor ng mga search pulses. Hindi pa ito naglulunsad ng missile, bumubuo pa lamang ito ng imahe kung ano ang gumagalaw. Hindi gaya ng Tor, ang Buk ay nagmamasid muna at pinag-aaralan ang iyong patterns. Napansin ng mga drone operator na ang kanilang links ay humihina sa paraang paalon o waves. Ibig sabihin, inayos ng Buk ang track nito para maghanda sa pag-atake
o pagpasa ng data sa S-400 command post sa airport. Ang nangungunang beaver ay nagtago sa likod ng isang abandoned gas station habang tinitingnan ng operator ang battery na nasa 72% na lamang. Ang ikalawang wave ng FPV drones ay dapat nang lumilipad para atakehin ang Tor bago ito makapag-reset. Kung magtatagumpay sila, magkakaroon ng pagkakataon ng mga beaver. Kung hindi, makukuha ng book ang malinaw na tracking data at masasara ang koridor na ito. Kailangan nilang magpatuloy sa paggalak. Ang paghinto ay nangangahulugan ng pagkawasak. Ngunit ang paglipad ng diretsyo ay ibinibigay sa Russian book ang gusto nito. Lumabas ang nangungunang beaver mula sa likod ng gas station at pumasok sa search pattern ng book. Nagbago ang signal indicator ng operator. Sa halip na matatalas na interference spikes gaya sa Tor, ito ay isang steady pressure na nagpahirap sa video compression. Ginagamit ng book ang mas malakas nitong radar para i-track ang drone kahit nagtatago ito sa mga harang. Bawat ilang segundo, natatapos ng radar ang pag-ikot nito at mas nagiging malinaw ang direksyon ng beaver. Idinan ng Ukrainian operator ang kanyang drone sa ilalim ng mga abandoned fuel pipes. Hindi para magtago dahil walang makakatago sa radar na kasing lakas niyan, kundi para guluhin ang math ng book. Kailangan ng book ng consistent speed readings para mahulaan kung nasaan ka kapag dumating ang missile. Bawat pagbabago ng anggulo o bilis ng beaver ay pinupuwersa ang book na mag-recalculate. Ang maliliit na errors na ito ay nagbubunga ng timing gaps na pwedeng maging pagkakaiba ng direct hit at near miss. Sa likuran, ang dalawa pang beaver ay may sarili ring problema. Ang latency ng ikalawang operator ay umakyat sa 160 milliseconds dahil sa pulses ng book. Ang onboard processor ng drone ay masyadong abala sa pag-aayos ng video stream, kaya nababawasan ng bandwidth para sa paglipad. Ang ikatlong beaver naman ay halos wala nang makita dahil sa static sa screen. Biglang lumitaw ang mga power lines sa video feed. Ito ang pagkakataong kailangan nila. Idinaanan ng ungunang operator ang beaver sa ilalim ng mga kable para lumikha ng shadowing. Ito ang mga sandali na hindi makakita ang radar dahil sa mga metal towers at cables. Para sa malaking eroplano, wala itong epekto. Ngunit para sa drone na kasing laki ng ibon, malaking tulong ang interference na ito. Bumaba ang track quality ng book at naging intermittent. Ngunit hindi nag-iisa ang book. Sa likuran nito, ang S-400 command post sa Donetsk Airport ay nagsimula na ring mag-scan para intindihin ang nangyayari. Ang radar ng S-400 ay idinisenyo para sa ballistic missiles at stealth fighters sa layong daan-daang kilometro. Ang pagpapahanap dito ng mga beaver sa treetop level ay parang paggamit ng telescope para maghanap ng langgam. Ngunit hindi nito kailangang i-track ng direkta. Kailangan lang nitong i-coordinate ang lahat ng sensors. Nakita ng operator na naging stable ang kanyang latency nang makalabas sa worst scan zone ng book. Ngunit ang pagkawala sa radar ay hindi nangangahulugang ligtas na sila. Mahahanap sila muli ng book sa susunod na sweep. Habang papalapit sa Donetsk, lalong bumababa ang reaction time. Kailangang mapabagsak ng mga FPV ang Tor na yun din o tapos na ang mission ito. 5 minuto matapos maghiwa-hiwalay ang mga beaver, 6 na Ukrainian FPV ang sumulpot mula sa hilagang kanluran. Binilang ng mga operator ang bawat segundo mula nung huling putok ng Tor. Maari uling bumaril ang Tor sa loob ng 70 segundo kung walang hahadlang sa kanila. Ang nimumunang FPV ay bumaba sa taas ng damo at mabilis na sumugod sa Tor. Ang kanyang wingman naman ay lumipad ng mas mataas para hatiin ang atensyon ng radar. Ang computer ng Tor ay may limitasyon sa dami ng target na kaya nitong iproseso ng sabay-sabay. Dahil sa 6 na FPV na may iba-ibang bilis, taas at direksyon, nalito ang targeting computer ng Tor. Umiikot ang turret nito habang sinusubukang i-lock ang pinakamalapit na banta. Ngunit bago pa ito makapag-lock sa isa, 2 pang FPV ang lumitaw sa ibang anggulo. Ang mga crew sa loob ay malamang na nagsisigawan na habang sinusubukang kontrolin ang system ng manual. Huli na ang lahat. Ang unang FPV ay bumangga sa kaliwang bahagi ng Tor, eksakto sa missile magazine. Ang pagsabog ay tumagos sa manipis na armor ng sasakyan. Ang ikalawang FPV naman ay tumama sa ilalim ng turret ring,
kung saan naroon ang lahat ng electronic cables. Huminto ang pag-ikot ng turret at lumabas ang makapal na usok mula sa loob. Ang Tor ay tuluyan ng nawala sa laban at iniwan na ng mga crew nito. Ngunit ang selebrasyon ay tumagal lamang ng 3 segundo. Dito na kumilos ang Book battery para ipaalala na nagmamasid pa rin sila. Ang Book missiles ay parang mga higanteng post na may pakpak na idinisenyo para sa fighter jets. Ang paggamit nito laban sa FPV ay parang pagpukpok ng sledgehammer sa lamok. Ngunit walang pakialam ang Russian crew sa gastos. Gusto lang nilang protektahan ang kanilang radar. Agad na bumaba sa lupa at naghiwa-hiwalay ang mga FPV operator. Ang Book missiles ay napakabilis, aabot sa Mach 3. Ngunit para lamang ito sa mga target na predictable ang lipad. Ang unang missile ay sinubukang habulin ang Beaver sa pagitan ng mga gusali. Ngunit sumabog ito ng maaga dahil sa proximity fuse. Ang ikalawang missile ay muntik nang tumama sa isang Beaver. Ngunit nagawa pa rin kontrole ng operator ang drone. 4 na FPV ang nakaligtas sa pag-atake niyon. Dahil sa pagpapaputok, naipakita ng Book kung nasaan ito nagtatago. Hindi gaya ng Tor, hindi mabilis mag-reload ang Book. Bukas na ang pagkakataon para wasakin ito. Ngunit hindi ito magtatagal. Ang sapat na raan ay inaayos na ang search patterns para punan ang nawalang Tor. Ang 4 na natitirang FPV ay nagtipon sa likod ng isang guhong gusali. Nagpasya ang nangungunang operator na sumugod ng diretsyo. Inasahan ng Russian crew na gagamit ng FPV ng terrain masking. Hindi nila inakalang susugod ito na parang isang missile. Minsan, ang pinakasimpleng plano ang gumagana dahil hindi ito inaasahan ng kalaban. Lahat ng 4 na Beaver ay nagpabilis at bumuo ng isang linya. Nakamount ang radar ng Book sa isang mataas na mast para makakita sa malayo. Nakatrack na ito sa 4 na drone. Ngunit, hindi nila kayang barilin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangang mamili ang crew kung alin ang uunahin. Nakikita ng Ukrainian operator sa video feed na nakatutok na ang radar antenna sa kanya. Dito na dumating ang ikatlong wave mula sa likuran. 3 Beaver drones ang kanina pa naghihintay sa labas ng engagement zone. Pumasok sila sa blind spot ng Book dahil sa sariling superstructure ng sasakyan. May 5 segundo ang crew para magpasya. Harapin ang mga nasa harap o harapin ang mga nasa likod. Maling desisyon ang nagawa nila. Sinimula nilang iikot ang radar pabalik, kaya walang nagbabantay sa mga drone sa unahan sa loob ng 2 segundo. Sinamantala ito ng operator at direktang sumisid sa radar array. Masyadong mabagal ang pag-ikot ng radar mask para makahabol sa bilis ng drone. Ang unang FPV ay tumama sa gitna ng radar array, winawasak ang transmitter at cooling systems. Hindi malaki ang pagsabog ng FPV, ngunit sapat ito para pilayan ang system. Ang radar array ay nayupi na parang sirang payong habang naglalabas ng mga sparks. Ang ikalawang FPV naman ay tumama sa base ng mast para masiguradong hindi na ito magagamit. Bulag na ang Book. Maari pa itong mag-missile, pero wala na itong direksyon. Iniwan na ng mga crew ang sasakyan bago pa tumama ang 2 pang Beaver. Ngunit hindi pa tapos ang laban para sa mga Ukrainian. 400 na lamang ang natitirang proteksyon ng Shahed warehouse. Ang S-400 ay hindi basta-basta sumusuko dahil idinisenyo ito para sa malakihang digmaan. Ang pinakamahirap na bahagi ay kasisimula pa lamang. Ang S-400 command post sa Donetsk Airport ay nakakaranas ng pinakamalalang sitwasyon. Ang system na ito ay para sa ballistic missiles sa layong 400 kilometro, hindi para sa maliliit na drones. Dahil wala na ang Tor at Book, ang S-400 operators ay napipilitang gawin ang trabaho ng iba gamit ang maling equipment. Sa loob ng 55 K6 command vehicle, sinubukan nila ang lahat ng radar modes para mahanap ang mga drone sa gitna ng ingay. Nakikita ng kanilang radar ang lahat. Mga ibon, mga sasakyan sa highway, at pati mainit na hangin mula sa mga pabrika. Saan sa mga yun ang totoong banta? Kailangan ng computer ng input mula sa ibang sensors na kasalukuyan ng nasusunog. Napansin ng mga Ukrainian na naging maayos ang kanilang signal dahil hindi na sila matrack ng S-400 ng maayos. Ibig sabihin, alam ng S-400 na may banta.
pero hindi ito tumpak para maglunsad ng $40 milyong na missile. Dito na inilabas ng Ukraine ang kanilang alas. Isang mabigat na Ukrainian Ram-ikalawa loitering munition ang kanina pa umiikot sa taas na 2,000 metro. Hindi nito target ang mga launcher, kundi ang command post mismo. Ang 55 K6 ang utak ng buong batalyon. Kapag nawala ito, ang mga launcher ay magiging display na lamang. Huli na nang makita ng S-400 ang munition sa taas na 500 metro. Ang mga missile ng S-400 ay kailangan ng distansya para magmanyobra. Hindi nito kayang barilin ang nasa mismong itaas nito. May 15 segundo lamang ang crew para tumakas. Tumama ang munition sa bubong ng command post, direkta sa computer at communications bay. Walang malaking apoy, ngunit agad na namatay ang lahat ng screens at radyo. Ang buong S-400 battalion ay nawalan ng koordinasyon sa isang iglap. Dahil wala ng utak ang system, 3 Beaver Jones ang sumugod at winasak ang mga launcher at radar nito. Nakita ng mga natitirang Beaver operators na naging green na ang kanilang mission timers. Bukas na ang koridor matapos ang 15 minutong planadong pag-atake. Lahat ng air defense sa paligid ng Shahed warehouse ay sunog na o bulag na. Ngunit ang susunod na bahagi ang pinaka-critical. Ang pagpapalipad ng maraming drone sa iisang koridor ng hindi nagbabanggaan ay nangangailangan ng matinding precision. Isang pagkakamali lamang at sila na mismo ang gagawa ng trabaho ng Russia. Bago pumasok ang mga drone, isinagawa ng mga Ukrainian commanders ang combat airspace deconfliction. Hinanatan nila ang koridor sa parang mga layer ng cake. Ang mga Beaver ay lilipad sa 50 hanggang 100 metro. Ang mga FPV naman ay dapat manatili sa ibaba ng 20 metro. Ang mga loitering munitions naman ay nasa 200 metro pataas. Walang pwedeng mag-freestyle. Kailangang sundin ang nakatalagang lane at oras. Eksaktong 6:00 ng umaga, ang unang Beaver ay pumasok na sa perimeter ng Donetsk Airport. Maninaw na ang imahe ng Shahed warehouse, isang hugis parehabang gusali na may kurbadong bubong. May mga heat signatures na lumalabas sa ventilation ports, tanda na may aktibidad sa loob. Maaring may mga Shahed na inihahanda para ilunsad o mga battery na China charge. Ano man ito, malapit na itong matapos. Bumaba ang Beaver mula 100 metro tungo sa 20 metro habang nagpapabilis. Nakikita sa camera ang mga Russian soldiers na nagtatakbuhan at sinusubukang barilin ng drone gamit ang mga rifle. Ngunit ang pag-asinta sa drone na tumatakbo ng 80 kilometro bawat oras gamit ang AK-47 ay halos imposible. Ang totoong panganib ay yung mismong warehouse. Kung tama ang hinala ng mga Ukrainian, ang mga secondary explosions ay maaring magpabagsak sa sarili nilang mga drone. Ang unang Beaver ay tumama sa bubong ng warehouse at sumabog sa loob ng assembly area. Sa una, maliit lang ang pagsabog na nakita sa mga bintana. Ngunit biglang sumunod ang napakalakas na secondary explosion mula sa Shahed fuel cells. Tinamaan ng shockwave ang ikalawa at ikatlong Beaver na papalapit pa lamang. Napanatili ng ikalawang operator ang kontrol at idinaan ang drone sa butas ng pader para lalong palakasin ang apoy sa loob. Ang ikatlong Beaver naman ay hindi na makakita dahil sa makapal na usok, kaya tumama na lamang ito sa ibang bahagi ng gusali. Tiniyak nito ang ganap na pagkawasak ng pasilidad. Paalam muna sa ngayon.